Usap-usapan sa expose ng isang netizen matapos niyang papirong sabihin baka sitahin naman daw ng Movie and Television Review and Classification Board o MTRCB ang ABS-CBN noontime show na It's Showtime matapos sa performance ni Unbelievable star Vice Ganda para sa unang araw ng pag-air nila sa GMA Network main channel. Makikita kasi na tila nakaupo si Vice Ganda sa logo ng GMA Network na nasa bandang tuktok ng GMA building. Ngunit ilang mga netizen naman ang tila seryoso ang hirit ng netizen dahil inaway nila ito. Anila tiyak daw na CGI o computer generated image lang ito at masyado naman daw seryoso ng netizen. Buwelta naman ang uploader dahil sa ganitong comment ng mga talinong-talino sa sarili at pinaglihis sa sama ng loob. Sasabihin ko na po na sarcastic ang tweet ko sa taas. Anyway, tama naman ang mga netizen na mukhang CGI lang ito at for sure uunahin muna ng dalawang network ang safety at kapakanan ng mga artista at production team nila dahil literal na buhay sa buhay performance talaga ito kung sakali. All will naman si Vice Ganda at iba pang host sa nangyayaring historic event na ito sa kasaysayan ng telebisyon. Sino nga ba naman kasi ang mag-aakalang isang araw mapapanood ang Showtime sa GMA Network na dating okupado ng Itbulaga na nasa TV5 na ngayon? Dahil syempre nga po, nung nakaraang Sabado sa unang sultada ng itong It's Showtime sa GMA7, pansin naman natin di ba? Nagsanib puwersa ang mga kapuso, ang mga kapamilya, at ang mga trolls ni Vice Ganda sa pagsasabi, naku, siya na talaga ang reyna ng GMA7. Lalo na nung maupo siya doon sa mismong logo ng istasyon. Tumigaw ngayon ang mga fans ni Marian Rivera. Ayan na. Mula noon hanggang ngayon ay wala pong nakatitinag sa kanyang pwesto bilang reyna ng GMA7. Ang kanilang sabi, Vice Ganda, hindi ikaw ang reyna ng GMA. Nakikisukob ka lang. Anong masasabi mo, Romel Chica? Ay nako, masasabi ko dyan, ito pas mga nabasa ko, dudugtungan ko pa yan. Mangmula daw nang pumasok sa GMA, ang feeling daw ng mga nanonood ay parang game changer daw ang peg ni Vice Ganda. Ayun. Oo, diba? Redo nga, may nag-text kahapon, di ko lang nabasa sabi nila, nakakaumay namang manood ng Showtime. Puro ilaw, puro daldalan, hindi nakaka-enjoy. Ganon, yun ang sabi nila. At eto naman ang sabi ni Juris Dr. Channel, napakaagang buhay naman. Hay nako, nananaginip na naman ang gising itong si Vice. Ang pagiging ilusyonada at hambog kailanman ay hindi niya talaga ikagaganda. At sabi ni Ching Bautista Silverio, hay nay, pwede ba Vice, huwag kang mag-ilusyon na madedethrone mo si Marian. Wala kang K, sampid ka lang Vice, ilagay mo yan sa kukote mo. Yon. Bakit hindi sabihin ng ating mga kababayan na sampid? Hindi naman talaga siya homegrown talent ng GMA. Si Marian Rivera talaga ay nandun na at meron na talagang trono mula noon hanggang ngayon at wala pang nakakapagpaalis sa kanya doon sa kanyang upuan. Diba? At saka maraming nagtaka doon sa pag-upo niya doon sa puso na logo ng GMA na parang kung yung ngang mga reyna rito, hindi ginawa yan. Anong ibig sabihin to? Oo. Hindi nagtangka. Di ikaw may gusto kang patunayan. Tapos eto, sabi naman ni Boycie, kaya nga Vice, up to now, NPA pa rin kayo. Mula nang bawalan kayo ng prangkisa. Kaya wag mo nang magreyna-reynahan. Eto naman sabi ni John, that's the right term. Magreyna-reynahan dahil hindi ka magiging reyna pagka may nakaupo na sa trono. Ang trono ay ibinibigay ng kusa, hindi inaagaw, sabi ni John. At sabi naman ni Tita Julie Paras, andito lang ako, tahimik na nakatutok sa CFM. Inaatake na naman ako ng acid reflux. Ayan. Pero ang kanyang at sabi ni, nako si Paulo Ubalde, Nay, wala po akong pake sa mga sanib puwersa. Ang alam ko po, lahat sila mga chuchu. Ayokong basahin yung term Pinangungunahan ng kabayong mayabang na yan. Okay. Eto po totoo to. Ngayon po ay napaka-aktibo ng mga trolls ni Vice Ganda para kalabanin ang mga vloggers na tulad namin. Ang mga tagapaghayag po ng mga kwento tungkol sa kanya. Talagang sobra po ang kanilang panlalait, panglilibak,
at pagdedestabilisasyon sa Itbulaga at sa amin. Alam nyo, hindi naman yan ang pinaniniwalaan ng publiko. Tatandaan nyo to, tayo pa rin ang may hawak ng susi ng ating kasiyahan sa telebisyon. Kung sino ang gusto ng ating puso natutukan, yun ang panonoorin. Hindi nakukuha yan sa sapilitan. Yun lang naman yun, di ba? Speaking of active talaga sila lahat na super active. Akay mo kayo, Delma lang. Oo, totoo yan. At kahit kasing gas-gas na ng gomang wala na talagang mga spike ang aking linya. Kapag kami nagutong bukas, hindi kayo bibili ng bigas namin. Kami pa rin. At eto, may nakuha akong isang napakalaking kwento. Gaano po katotoo? Question mark po ito ha. Gaano katotoo na ang kontratahan sa pagitan ng kapamilya at ng kapuso tungkol dito sa It's Showtime bilang pambandera nilang noontime show ay hanggang sa Disyembre lang. Hanggang December lang. Meron po itong usapan na kailangan nilang bantayan ang kanilang ratings dahil kapag hindi, ang hanggang Disyembre lang ay talagang hanggang Disyembre lang. Di ba? May taning pala sila. Nung una, ayaw pa nating maniwala kay Barikutot, di ba? Nung pala talagang meron siyang source sa loob. Pero itong source ko, hindi po ito nanununog, lalong hindi nangunguryente. Abangan po natin, bantayan po natin. Nung magsalita po kami na bago mag-Disyembre ay mawawala ang tahanang pinakamasaya, ang kumalaban sa Itbulaga. Ano po ang nangyari? Di ba nagkatotoo? Ang sabi nun, kakasuhan pa kami dahil inuunahan daw namin ang kanilang timetable. Pero totoo po na wala po sa ere ang kanilang programa at ngayon, ito naman ang pinatutunayan ng aming mga sources. Hanggang Disyembre lang daw po itong It's Showtime. Kaya kailangan bantayan ang kanilang rating. Yun, di ba? Ay, nako. At eto pa, itong si Vice Ganda, hindi natin dapat na paniwalaan yung pagiging reyna niya. Ang pagiging reyna po ay binubuo ng maraming taon at matinding sakripisyo. Katulad ng ginawa ni Marian Rivera bago siya tinuring na reyna ng GMA7, siya po ay nagsikap at talagang ang trono ay pinaghandaan niya na makuha at ibigay din sa kanya ng kusa. Si Vice Ganda, hindi pa nga kumikibo kung kinopya niya yung kanyang litanya kay Direk Daryl Yap, di ba? Wala. Ang dami, kalat na yan sa mga dyaryo. Bakit hindi mo aminin ngayon at ng mga nagsulat ng speech mo sa unang sultada nyo na kinopya ninyo ang orihinal na mga salita, litanya ni Direk Daryl Yap? Diba? Ba't walang umaangat sa inyo para magsabi na, no, hindi totoo yan. Nagkapareho lang kami ng mga pahayag, nagkaroon lang ng pagkatotoo, diba? Kung di pa namin alam, Vice Ganda, humihingi ka rin ng mga ibabato mong joke sa mga kasamahan mo, na mga kasamahan dati sa comedy bar. Correct. Ayan na. Diba? Magkano bayaran, Romel? Magkatuusan na tayo. Magkano ang bayaran sa bawat joke na ibibigay ng mga kasamahan nyo kay Vice? Ang sabi nila 1,000 daw per joke. Ayun. 1,000 per joke. Tinamad din tun si Vice at saka yung mga taga-sulat ng mga speech niya. Ba't hindi nyo ngayon kontrahen? Ang dami nang nagpapatotoo na kinopya mo lamang ang maraming salita pati tono ng pananalita kay Direk Daryl Yap. Hindi kayo original. Yan lang ang ibig sabihin yan. At kahit pulaan nyo pa kami ng pulaan mula umaga hanggang gabi, gusto nyo, meron pa kaming midnight snack, wala kaming pakialam. Tao ang huhusga kay Vice Ganda kung hanggang kailan siya mananatili sa telebisyon. Hindi kami ang gumawa sa kanya. Publiko lamang ang magsasabi, hanggang dito ka na lamang at maraming salamat po. Yun. Diba? Nakakaloka. Sabi ni Tita Nene Olanday, nako Vice, huwag ka nga magrena-renahan ha. Masyado kang ilusyonado, sabi ni Tita Nene Olanday. At eto pa, sabi ni Wating-Wating ng London, well, what do you expect from Vice? Tama lang ang pangalan niyang Vice dahil pumapangalawa lang.
Presidente, Vice President. Totoo naman, ano? Ang galing. Wating-wating. Ako ang ganda-ganda. Witty, Witty observation. Vice, matagal nang may poste si Marian sa GMA7. Gaya na Jeneline and Michael D. Nag-uumpisa ka palang magtayo ng poste mo sa GMA kung maitatayo mo nga. Yun. At saka, tanggapin po natin, napakalinaw po ng totoong-totoo katotohanan. Sus Mariosep naman, nakikisukob lamang po ang It's Showtime sa GMA7. Kolaborasyon po ito. Hindi po ito ginaganap sa kanilang original na istasyon dahil nawalan sila ng prangkisa. Period. Yun lang. Okay. Maliwanag. Saka yung destabilisasyon sa Itbulaga, sa Dabarkad, sa Tito Vic and Joey, magsama-sama na kayo, pagbubuhol-buhulin lang kayo ng ating mga kababayan na naniniwala na walang sino man na maaaring magpataob sa Itbulaga. Period. Yun ulit. Puro period, Walang koma. Walang kasunod. The end agad. The end. Yes, oo. Please don't mention my name. Ang bayan ay pinababayaan ang mga ilusyonado. Pero tayo ay hindi papayag na maging reyna ng GMA7 si Vice Ganda dahil siya ay lalaki, hindi siya babae. Ayan na nga ba? Nadamay na naman po ang question ng gender. Tabi-tabi po sa ating mga kapatid na mahal natin na miyembro at tagapamuno ng LGBTQ+ community. Nirerespeto namin po kayo pero kailangan din namin respetuhin ang nag-e-effort na nagte-text sa amin dito sa programang Christy per Minute. Ayan. Okay. At sabi uli ni Ching Bautista Silverio, hindi ba plagiarism yung ginawa ni Vice sa speech na ninakaw kay Direk Daryl? Pwede siyang mademanda, may malang ang iyo ka ba? Sabi ni Ching Bautista Silverio. Plagiarism yun. Oo. Kapag naipon ang mga ebidensya, ang maresibo na talagang kopyadong-kopyado, plagiarism talaga yun. Di ba? Ano ka na yan? Tandaan po natin, kahit kambal, may pagkakaiba pa rin ang mga salita pa kaya. Di ba? Ayan yon. Sabi ni Lara May Abrigo, nanay si Freely po. Basta ayoko kay Vice. Period. Wala na po, nay. Finish na po. Sabi ni Mayang. Sabi daw ni Freely, ang kanyang artist na asawa. Basta ayoko kay Vice. Naku, pag narinig nyo ang katwiran ng aking mga pamangkin na nasa Amerika at nandito, isa lang ang sabi nila. Kaya nga Vice bisyong hindi namin gusto. Ayaw nila talaga kay Vice. Sorry po, pero yan po ang katotohanan. Okay, eto. Si Jojo, fan ni Ding Dong sa Family Feud. Pero ngayon lang daw hindi siya manonood ng episode ng Family Feud dahil si Masamang Bisyo ang guest. Yun ang tawag nila talaga, Masamang Bisyo kay Vice. Pamilya De Leon, mula ama, ina hanggang mga anak kabunso-bunsuan. Sa totoo lang. Ayan mula kay Ferdy De Leon yan. At sabi ni Philip Villanueva, pag napalayas ang kabayong yan sa GMA, bubula na naman ang bibig at ganun ulit ang iniluwa kakainin. Ayan, ako, may isa pusa, Philip Villanueva. Okay, isa pa kay Dan Clavesillas. Reyna ng Power Trippers, pwede pa. Wait ka lang dahil what goes up, ay nako, really goes down. Totoo. Ayan.